Hello, Sagittarius. Ito na po yung reading ninyo for the remaining days ng April 10 to 30 yung ilalagay ko rito. Pero kahit kailan dumating sa inyo to, baka yun yung perfect time na ma-receive nyo yung reading ko. And timeless reading naman lahat ng readings ko dito. So, ano yung mga ganap, mga mensahe na dapat mong malaman or mga possible na darating, no? Sun, Moon, Rising, Venus signs, or cross watchers man, you are all welcome. As long as gusto nyo manood nitong reading na to, as long as nakaka-relate kayo, let me know sa comments. Kamusta kayo dyan? Taga saan kayo? Tagal na ba kayo dito or bago? Yan. Thank you sa pag-drop by. Playfulness, ang iyong unang oracle card. Ganda-ganda, oh. Merong dalawang magtropa, magkaibigan. They're having tea. Ano pa yan? Tatawanan sila, nagbubungis-ngisan. Ganda ng energy. Oh, pinakita ko lang sa inyo. Playfulness. Ano to eh? Pagiging parang youthful, childlike energy. Alam mo yun? Ayan, no? Parang hindi masyadong seryoso. Wala lang, parang chill lang, happy lang, good vibes lang. Yun yung energy na napipick up ko rito. Very, very light-hearted, very happy. Bright yung energy. Magaan, no? Relaxed. Enjoying lang, ganun. Yan yung mga light carefree moments ba na parang ka lang, mag-chichilax ka lang, no? Uy, toil and labor. Ito naman contrast. No? Si toil and labor kasi yan yung mga yan yung mga daily routines natin na nakakapagod, nakakasawa, pero hindi pwedeng hindi mo gagawin, no? Sa tingin ko, bakit lumitaw yung dalawang cards na yan? Parang nire-remind ka na, okay, sa mga days na nafe-feel mo na parang halos ayaw mo nang bumangon para pumasok sa trabaho, ano ka lang, parang maghanap ka lang ng something positive para lang ma-shift yung energy mo. Hindi sinasabi na wag mong seryosohin yung buhay, hindi sinasabi na kalimutan mo totally yung mga problema mo. Pero honestly, minsan kailangan din talaga natin ng mga times na ganun na i-divert lang natin yung attention natin, i-shift lang natin for a while. Para lang hindi ka, alam mo yun, bumigay, no? Yun lang yung nafe-feel ko diyan. Siguro during sa mga times na mabigat yung pakiramdam mo, during sa times na tinatamad ka na, nawawalan ka na ng motivation, inspirasyon, gana, para gawin yung mga daily obligations mo, tasks mo. Siguro makakatulong in a way yung paminsan-minsan kamustahin mo yung kaibigan mo, o yung mga simpleng conversations lang, kamustahan, gagaan yung loob mo mag-iiba yung energy. Baka kailangan mo lang ng something na makakapagpasaya, makakapag-inspire, makakapag-uplift ng mood mo, ng energy mo. Pwedeng yun lang. Minsan, ganun lang kasimple yung mga solution sa mga problema natin Minsan, nakakalimutan na rin nating mag-take a pause, break, para i-appreciate yung
mga maliliit na bagay sa paligid natin, yung mga blessings na yan, underrated, no? Minsan ganun lang yung kailangan natin, yung simpleng mapatawa ka lang sa isang post, no? Isang text, isang kamusta, isang hello, di ba? So, feeling ko lang merong mga, may mga araw ngayong month ng April na, yun nga, wala kang choice, pero kasi kailangan mong gawin yung bagay na yan, yung trabaho na yan. Pero, nandun din yung, nandun din yung pwede mo rin namang isingit na kahit gaano ka ka-busy sa araw-araw na trabaho, routine mo, na pwede ka namang gumawa ng mga bagay na maaaring magbigay sa iyo din ng happiness, no? Malibang ka lang kahit na saglit, di ba? Kumbaga yung icebreaker, yung ano ba tawag dito? Para lang mag-iba yung energy, yung mood. Ma-uplift man yung yung mood mo, energy mo. Kumbaga, hindi naman kailangan laging extravagant or expensive yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin, eh. May mga bagay na libre lang pero alam mo yon, nandiyan lang sa paligid natin, pero pwede tayong maging masaya, no? Hindi mo kailangang gumastos, o hindi kailangang engrande, bongga. Hindi naman laging money ang nagpapasaya, eh. Okay? So, yung mga numbers na lumilitaw sa cards, babanggitin ko sa inyo, no? Kung gusto niyo yung mga numbers na yan, baka may significance, pwede niyong tignan anong meaning yan, angel numbers, numerology. Ano man ang paggagamitan nyo, so meron dito 38, pwedeng umulit-ulit, o kakasabi ko lang, 38, 38, dalawang 38, o baka may meaning yun, check nyo yun. Wala ko alam sa mga meanings ng numbers. Actually, bibili nga dapat ako ng deck about numerology, kinancel ko. So, may dalawang 38 dito. Merong 15, merong 7, merong 8, 5, 11, at saka 10. Okay, yung mga zodiac signs na nagsulputan sa cards yan. Baka lang merong relate sa inyo, pero kahit naman anong zodiac sign ninyo, banggitin ko lang din kung anong naglabasan dito. So, pwedeng yan. May Capricorn, Leo, Taurus. Yung energy ng Taurus, ang daming cards ng Taurus dito. Mga 4. Capricorn, Leo, Taurus, Aquarius. 2 Aquarius, Libra, Gemini, Pisces. 2 Libra, and Virgo. Yan yung mga signs na nasa cards. Okay, bungad na bungad is the devil card. Nafe-feel ko bad vibes, negative energy. Walang power yung mga negative na yan kung ikaw mismo nanggagaling sa'yo yung kumbaga may yung inner light, yung positive ikaw mismo. Kung positive thinker ka, effect yan. Malulusaw lang yung mga negative energy na yan, no? So, ewan ko, yun yung nafe-feel ko dyan sa devil. It could be a negative influence, sa paligid mo, It could be anything. Pwedeng tao yan, pero pwede rin namang hindi. Bad vibes, alam mo yun, iwasan mo yun. Kaya sabi ko, kahit gaano kabigat yung pakiramdam mo dun sa toil and labor, meron at merong way para mas ma-uplift yung energy mo. Ma-transmute yan, ma-convert into positive.
And usually, yung mga bagay na yun, libre lang, simple lang, alam mo yun, hindi mo kailangan ng maging extravagant bongga. Ayun yung sinasabi ko. Basta wag kang magpaapekto diyan sa devil, wag mong hayaan na matukso ka, ma-impluwensyahan ka niyan, 'no? Kasi usually yung devil na yan, temptation, puwedeng obsession, unhealthy, toxic na, um, person, situation, bagay, bawal, alam mo yun? Pero parang influence yung nafi-feel ko, eh, parang ita-try kang i-influence niyan kung sino man 'yan, tao man 'yan. Kaya ayun 'pag nakakakita ako ng mga gano'n yung sa feed ko yung mga negative, toxic, bad vibes, masyadong bayolente or masyadong mga nakaka-depress, nakakaproblema, alam mo yon, hindi dahil sa wala kang pakialam sa paligid mo, sa mundo mo, pero minsan kailangan mo ng ano, eh, mag-set ng barrier, boundaries, 'no? Kasi kung hindi at madali mong ma-absorb 'yun, kagaya ko, ako tao na madali akong maka-ano ng mga ganiyan, eh. Oo, sasabihin nila empath, ganiyan-ganiyan, marami silang terms. Pero protect yourself from negativity, 'yun yung ibig sabihin, 'no? Kasi maapektuhan ka naman talaga nun, eh, in a way, eh. Hindi lahat ng tao gano'n, pero alam mo may mga tao na empath nga sila, so madali silang maka-absorb ng energy sa paligid nila. So, puwedeng gano'n. Kung gano'n ka, 'yan, madali kang mai-influence, 'no? So, 'yun yung i-a-avoid mo. Kung bagay man 'yan, tao, puwedeng 'yun nga mate-tempt ka, tungkol diyan. Kung tao 'yan, ano 'yan, tukso, 'di ba, maaligid na tukso. Oh, minsan 'yun yung mga bully, yun yung mga nagpo-provoke sa'yo or mga nangaakit o nangaakit na, "Uy, bilhin mo ko, char," or kung ano man 'yan. Kasi parang ano 'yun, eh, pagka napasailalim ka na nun, mawawalan ka ng control sa sarili mo. Yung bagay na yun, tao na yun or situation na yun, yun na yung magte-take over sa'yo. And hindi mo alam na nahu-hook ka na dun, na-o-obsess ka na, tindi na ng attachment mo, di ka na basta-basta makaalis, hirap iwasan, hirap tanggihan, yan yung mga energy niyang devil card. Okay? Kasi parang may offer din sa'yo dito, eh, baka ma-tempt ka. Kung ano man yan. By the way, singit ko lang, kung hindi pa po kayo naka-like, follow, subscribe, please don't forget, malaking tulong po yung bawat like, follow, subscribe ninyo yan sa YouTube channel ko, sa FB page ko. Thank you sa mga generous na nag-avail ng subscription, membership, mga nagpapadala ng stars, mga hindi nag-skip ng ads, mga laging nag-iiwan ng like, heart, comment, nag-share. Lahat po yan malaking tulong po. At kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perks po sa akin, the only way is pumunta po kayo sa one and only official Purple Team FB page, Meta Verified My Check. Kapag wala pong check yung Purple Team, hindi po ako yon. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi po ako mauunang mag-chat, mag-message sa inyo. Kayo po mismo ang mag-message doon sa page ko kung balak nyong mag-inquire. Okay? So, ano pa, nakikita ko, meron kang may breakthrough with the Ace of Swords. Ayun naman pala, eh, maano ka man dito, ma-entangle ka man yan sa devil card situation na yan, mukhang makakaalis ka rin naman diyan. Especially sa pera, yung mga obsession ninyo, kinakaadikan ninyo, ayan.
Five of Pence. O, pera yan eh. Kasi pag nagumon ka ron, na-attach ka, na-obsess ka, na-hook ka na, hirap ka na ngang kumawala. Yun yung sinasabi ko. Pwedeng related sa pera yan. Pwedeng unhealthy habit, bisyo. Oh, pwede kang mawalan ng control sa sarili mo, mawalan ka ng control sa gasto, sa pera. Yun yung nakikita ko rito eh. Pero kasi mayroon kang free will eh, may choice ka always eh. Kahit nandyan yung devil card na yan, nasa sayo kung magpapahook ka dyan. No? O ano naman kung maaligid sa yung palay, nasa sayo pa rin naman, choice mo pa rin kung tutukain mo, kung papatulan mo, di ba? Ay kahit naman tinutukso-tukso ka, kung hindi mo naman papatulan eh, di ba? Wala naman yun, di ba? Tama ba? O di pag pinatulan mo, marupok ka, yun lang yun. Ikaw din naman ang ano eh, choice mo naman kung tinuka mo eh, pinatulan mo eh. Diba? Sisihin mo sarili mo, ganun yun. Huwag mong sisihin yung umaaligid na temptation. Yun yung trabaho niya eh. So nakikita ko parang may pagwo-walk away, pagwo-walk out with the Eight of Cups. So hindi ko alam kung ikaw yan. May bigla na lang aalis eh. May bigla na lang mangiiwan sa ere, manggo-ghost. So, hindi ko lang alam kung may balikan pa to. Kasi, dalawang cards yan, magkatabi oh. Kung person mo yan, hindi ko alam kung sino yan sa inyo. Kunin nyo na lang kung anong nagre-relate sa inyo, anong applicable sa situation ninyo. Ano yung mga magaganda lang na makakatulong. No? Ito ay card reading lamang. So, kayo pa rin ang may control sa mga decisions, actions ninyo. Justice card, Libra yan. Alam mo, nasisense ko rito kung romantic connection to, eh, mukhang hindi tama ito. Meron kayong nilalabag dito kasi andyan ang justice. Baka mamaya may asawa na yan, may asawa ka na pala, or hindi ko alam, taken na, pareho kayo. Kasi may binibreak kayong rule dito eh. Bawal eh, no? Mamili ka, papatulan mo yung temptation, lifetime na parusa, lifetime na sasakit ulo mo. Nasa sa inyo yan. Sabi ko nga, choice nyo yan. Whether sa love triangle yan, third party situation, o sa ibang bagay, nasa sa inyo yan. O, ang tanong, pwede ka pa bang kumala? Oo, yes, definitely, Ace of Swords. Bakit hindi? Pwede mo naman nang putulin yan eh. Kaya no, Ace of Swords, i-cut off mo na kung anong dapat mong i-cut off. Bakit kasi magre-reply ka pa? Bakit kasi papansinin mo pa? Alam mo namang mali, alam mo namang masama, bawal, alam mo namang kasalanan, alam mo namang tukso. Diba? Nasa sa'yo yan eh. Pleasure or yung peace of mind, nasa sa inyo yan. O, pansamantalang pleasure, pero kasalanan pala yun. May kaparusahan. O, may kaparusahan yan eh. May bad karma yan eh. May penalty yan eh. Justice card. Kung ano yung tinanim mo, yun yung anin mo. Ayan, tinanim. Seven of Pentacles. So, speaking of itatanim, o kung kasipagan yung tinanim mo, productivity, magbubunga ng maganda yan. Good karma makukuha mo sa Justice card, Seven of Pentacles. Kung magpapakasipag ka, magiging patient ka, na mahintay yung results, may aanihin ka maganda, may stability, may success, merong abundance, may pera, with the Seven of Pentacles, King of Pentacles. Kung magkakaroon ka man ng financial problem, this is just a temporary situation with the Five of Pentacles. Kung naghahanap ka ng opportunity, mag-expand, magkaroon ka ng growth, fulfillment, success sa ibang lugar, why not? Pwede ka namang mag-take ng risk. Ayan o, pwede kang mag-explore. Eight of Cups.
Meron ditong ano eh, pag-i-scout, pag-i-explore eh, with the Eight of Cups eh. So, hindi ko alam kung tungkol saan yan. Sa love life mo ba yan? Sa career mo? Personal growth mo? Nabobore ka na ba? Hindi ka na ba masaya dito sa current place? Work, situation, relationship mo kasi meron kang toil and labor. Naghahanap ka ng something na makakabigay ng amusement sa'yo, fulfillment, kulay sa buhay mo na black and white. Yun yung mga nasa-sense kong energy with the Eight of Cups, toil and labor, playfulness card. Pero, kung magiging playful ka, pwedeng may price to pay, lalo na kung bawal, mali, hindi tama, makasalanan, devil cards, influence. So, hindi naman masama na maglibang tayo, maging masaya tayo. Pero kung flirtation yan, kung bawal yan, illegal, eh, dun na pumapasok yung mga consequences, no? Side effects, di ba? Sabi ko nga eh, pwede kang sumaya, mag-pleasure ng ilang minuto, saglit, pero pwedeng pagbayaran mo ng lifetime. Pagbayaran mo ng high price, di ba? So, depende na yan sa inyo. Choice nyo yung mga matatanda na kayo, no? Basta kung nakikita ko lang dito, ang solution sa problema mo is yung free will mo. Meron mang bad influence yan, temptation, nasa sayo yan. Kung meron mang mga entanglements dito, may mga problema, masusolve mo yan with the Ace of Swords. May paraan para malagpasan mo yan. May paraan para masolve mo yung problema mo eh. Kasi ang Ace of Swords is about triumph over difficulty. Ace of Swords is about truth, clarity, answers. So, nakikita ko naman mukhang may successful outcome naman dito. Malalagpasan mo yan, magta-triumph ka dyan. O, ang dami mong card ng stability. Meron kang Ten of Pentacles, King of Pentacles. Basta doon ka lang sa tama, doon ka lang sa patas, sa legal lang na mga pamamaraan. Kung ayaw mo ng mga sakit ng ulo, problema, bad karma, consequences. No? Yun lang yun, in love, in career, in general. So, nakikita ko, meron mang mag-walkout dito umalis, nakikita ko na pwedeng may magparamdam or mag-communicate pa yan eh. Kasi may communication pa with the page. Nakakakita ako rito ng na-excite, natitrill, no? So, kung ano man yan, something exciting, thrilling. Kaya lang nga pwede kasing mahook ka dyan, alam mo yon, ma-attach ka dyan, whatever it is, situation, thing, person. May family involved dito eh. May marriage involved, may mga legal matters dito. So, unless wala ka namang nilalabag dyan sa mga yan, wala kang magiging problema. Hindi magiging complicated yung situation mo. Okay? Pwede ka namang maging happy sa tamang pamamaraan, sa mga legal na pamamaraan. Okay? Wala ka namang poproblemahin kasi sabi ko nga, magka-problema ka man about pera, masusolusyonan eh. Magiging stable pa rin eh. Kailangan lang hard work, sipag, patience, and doon ka lang sa tama, sa legal, sa legit. Okay? Kung ikaw ay hard worker, patient, yayaman ka, magiging successful ka, nakikita ko yan with the King of Pentacles. Basta dun sa malinis, legal na pamamaraan lang lahat. Wala naman talagang mabilisang success eh. Kailangan talaga masipag ka, matyaga ka, yun naman yan eh. This is something na matagal eh, bago mo mabuild yung success, stability na yan, reputation, whatever. Okay? Advice from a friend. Oh, sino to? Friend na nangangailangan ng payo, whether ikaw yan, o yung friend mo, sino man ang sa inyo yan. Someone who is entering your life. O, di ba may page nga. Sabi ko nga, eh, pwedeng
May beginning, may spark, thrill, excitement, inspiration, period of prosperity and abundance, short journey, sabi ko nga, merong temporary situation na pagdadaanan ka, no, difficulty, challenge, pero manunumbalik pa rin ng stability, prosperity in abundance, pwede rin na may mga short travel with the short journey card. Merong mga person dito born December, baka yun yung si Devil Capricorn energy. You could be dealing with someone na December pinanganak. Or may mga lumilitaw sa reading na to na may relate sa month ng December din. Yung iba dito, merong vacation, time na makapag-relax. Ayun nga, sabi ko nga, light-hearted, carefree time, enjoyment, taking a break. Family matters na importante. Hindi ko alam kung positive, negative yan. Depende na yan. At merong mga magagandang pagbabago na darating. Ayan. Things will not always be this way. Hindi palaging hirap, hindi palaging boring, nakakapagod, no? So, nakikita ko, may mga gandang bagay na paparating in transformation. So far, yan yung mga na-pick up ko sa ngayon sa reading mo. Sagittarius, Godspeed, take care, babush, peace.